Good evening, Hello, good Doc. evening. Yes, we can hear you po. Okay, sige. First of all, Happy New Year po sa lahat. So, nag-a-attend ng Zoom meeting and likewise kay Rudolph, thank you very much sa napakagandang mong product presentation at likewise yung sa ating business compensation. So, kung nakinig lang kayong maigi, siguro baka hindi na kayo magtanong sa akin kasi nasagot na paliwanag na rin Rudolph everything about iTera Care natin. So, ito lang ang lagi kong papauna is yung ating disclaimer. Although sabi nga ay ang integrative medicine practitioner. So dun po sa hindi first time na narinig kung ano yung integrative medicine. So marami po kasi ngayong branches of medicine. May lifestyle medicine, merong ang tawag po dito anthroposophical medicine, meron pong functional medicine, at kung ano-ano pa po. So, meron pong holistic medicine na tinatawag din. So, yung practice po ng integrative medicine is, ito po yung kinukonvine, applying yung traditional principles ng traditional medicine like acupuncture, acupressure, homeopathies, and all those po. Yan, sige. Herbal din po, yan, homeopathies. So, yun po namang conventional. Ito po yung allopathic medicine. Ito po yung as medical doctor, yun pong aming ginagawa namin, nagpapalaborot, nagtinetest muna ang dugo or ECG or x-ray, And then, base po doon sa aming assessment, clinical assessment, plus po yung mga laboratory, doon po namin masasabi kung ano po ba ang nararamdaman ng pasyente, and at mula po doon namin po ibibigay ano po yung dapat na gawin sa kanya. Ito po ay dapat po bang bigyan ng gamot or ito po ba ay dapat ay surgical intervention. So yun po ang ibig sabihin ng integrative medicine. Pero disclaimer lang po natin about ating device, iTera. Ito po ay is not a medical device. Ulitin po natin. So hindi po natin siya pinopromote as medical device. Ang ibig sabihin po noon, hindi po siya ginagamit ng mga sa hospital, hindi po siya ginagamit ng mga let's say po yung mga trained na mga parang therapist. So marami po gumagamit. Ang tawag po sa kanila therapist. Yung pong sila yung pwedeng nag-house to house pero merong healing centers. Pero hindi po siya ginagamit sa mga hospital per se. Pero mga clinic po, katulad po ng clinic ng doctors, ginagamit po yon. And kaya po ako gumagamit ng iTera Care kasi unang-una po ay napatunayan ko po na ito ay very safe. So number one po kasi sabi po nga na number one po namin, sinusunod namin is dapat do no harm to patient. So yun po, napakita naman natin, napakita ni si Rudolph na walang radiation to, hindi nag-i-emit ng radiation. Very safe. Kahit po baby hanggang sa matanda, okay pong gamitin. Pangalawa, meron po ba itong mga clinical studies? Meron po, meron po. Yung terahertz po, maraming ginawa. And then, sa atin pong iTera Care, meron din pong clinical studies. Na nakikita? Pangatlo, effective po ba ito? Well, yan po ang napatunayan ko din. Na effective po, marami. Kanina nabanggit po ni Sir Rudolph yung tungkol sa very common cause ng mga sakit. Yung napansin niyo po ba? Yung nabanggit ni Rudolph kanina, yung itis. Ang karamihan sa mga sakit ng tao is itis, ITIS. Yun po yung suffix, yun yung huli. Appendicitis, pag namamaga ang appendix, sinusitis, arthritis, laryngitis, tonsillitis, and everything po. Yan ay mga puro inflammation. At alam naman po natin, base doon sa pinakita ni Rudolph kanina, 5-star po ang ating iTera Care pagdating po sa mga inflammation. So very, very effective po. Kaya po sa aking clinic, pag po may pumupunta na ang kanilang problema ay yan, masakit ang likod. Kasi pag sumasakit ang likod, ano po ang tawag po doon? O nasasakit ang buto? Arthritis, di po ba? So, kaya po napaka-effective po niyan. Okay, so marami na po ako napaggamitan. Common na po sa akin yung may mga thyroid nodules, mga ano po dito, mga bukol-bukol. Yan. Yung mga may problema po sa stroke, may problema po sa diabetes, may problema po sa chronic kidney disease, mga diabetic foot, skin diseases. So karamihan po doon ay nagkaroon na po ako ng experience. So I'm talking about po dito sa ating question and answer based on my
experience sa paggamit po ng iTera Care. So yung mga tinatanong niyo po sa akin, sasagutin po kayo based on my experience, at kung hindi man po, kasi ako po matyaga kong binabasa yung sa testimonies, ano po, nakikita ko yung mga, minsan sabi nga po natin, too good to be true. But it's true. Yun po ang inyong tandaan. Too good to be true ang mga testimonials. Pero it's true. Ako kasi po napatunay mo. Karamihan po doon sa mga sinasabi po sa mga testimonials, napatunayan ko po mismo sa akin. Ano? And then nabanggit na, di ba lagi nating pag ini-introduce mo ko yung about chikungunya. Ano, alam sa news last week, ano mo doon sa Bisaya, na ano ka sa GMA News ito, ano, sa Bisaya, almost 120% ang increase ng cases ng chikungunya. Ano, di ba? Kaya nga ako naging, na lagi noon, yung time na that was way back 2013, ang dami kong cases na nakita ng chikungunya. Thousands po yan. Yan. Kaya ang dami nagpa-therapy po sa akin. Kaya nga po, ako na-interview ng GMA7 dahil from nearby towns, yung karapit po namin, pag nag-i-interview siya, laging sinasabi po, doon po kayo si Dr. Ibay po ang interviewin niya. Siya kasi po yung nakapagpagaling sa amin. And during that time po, nung una, hindi ko rin maintindihan kung paano. Kasi sa libro po namin, hanggang ngayon, sa libro po namin, ang chikungunya, baka isang paragraph lang yung makikita about chikungunya. Kasi hindi, very uncommon po yung sakit na yan. Pero ngayon, nung dumami nga po, so ngayon nga po dumadami sa parteng Bisaya. And from time to time po, minsan nakakakita ako sa kliniko ng, sabi ko mukhang hindi lang katulad ng very classic na presentation ng chikungunya, pero yung joint pains, may rashes po. So bakit ko po nabanggit ito? Kasi po yung iTera Bio is napakagaling po doon. Pwede po niyong gamitin. If ever meron kayong mga makikita na parang symptoms. Ano po ba yung symptoms ng chikungunya? Sabihin ko na rin kasi ang virus po niyan at ang vector po niya, nagdadala po ng sakit, iisa po. Yung Aedes aegypti, yung kung nagdadala po ng once in a while, di ba nagkakantayin tanong yung tungkol sa dengue. Okay? Yung mosquito po na nagkikerry po ng dengue at saka po chikungunya, iisa. Kaya yung virus po na yun, yung chikungunya virus at saka dengue virus, magkapatid po yun, magpinsan or very closely related siya. Kaya ang symptoms, ang pagkakaiba nga lang po ng chikungunya with the dengue, ang dengue po medyo fatal. Pag yung strain po na medyo may namamatay po sa dengue. Pag medyo serious yung kasi may subtypes po yun, 4 na subtypes. Pero sa chikungunya wala po. Pero yung sakit na mararamdaman nyo, Diyos ko po, para kayong binugbog ng 20 times. Ganun po ang description nila. Talagang hindi sila makalakad. Lahat ng katawan nila masakit. Kaya nga parang binugbog daw sila ng 20 times. So kaya ko po nabanggit kasi pwede po nating either iTera Classic, basta yung pong iTera, at saka po yung iTera Bio o iTera BioLite, pwede nyo pong gamitan sa chikungunya. Makakatulong po ng malaki. Kasi nga, yung mga inflammation po, di ba, napakagaling ng ating terahertz with regards yan. And then yung sa ating iTera Bio, meron siyang negative ion generator, may PMF siya, at saka yun pong infrared, yung graphene infrared. So, lahat po magtutulong-tulong yan para matanggal po yung pain. Ano mangyayari po kasi dito, hindi niya mismong papatayin yung virus. Hindi ganun. Kundi yung symptoms po ng masasakit, yun po ang aalisin ng ating iTera. So ganun po, pwedeng ito gawin. Nakabalita kayo ng yung may more or less symptoms po ng chikungunya or sinabi ng doktor na chikungunya, pwede niyo pong i-offer ang ating iTera sa kanila. So let's go ahead na sa atin pong question and answer. Nag-share lang po ako doon para medyo baka maka-encounter po kayo. So, pwedeng-pwede ang iTera gamitin diyan sa chikungunya. Yes. Thank you so much, Doc, for that very informative sharing. Sa start pa lang, na-discuss niya na agad yung about inflammation, lahat ng may mga IT. So, doon pa lang meron na tayong idea agad na magaling talaga ang iTera Care with that. Yes, and of course, para hindi na kayo magduda. Yes. So may mga diabetic foot, 'di ba? Yes. Tapos may mga skin rashes, mga na-experience whatever kind of problem basta meron skin rashes, that's very good. It's also very good in dengue and even yung chikungunya nga na sinabi because our iTera Care is very good as a pain reliever. No, a natural pain reliever. So
Yes, Yes. napakagandang introduction po niyan, Doc Alex. So marami na pong nagkaroon ng mga idea about it. And before we start po, I would like you to chat also kung saan po kayo nanggaling, saan po ang inyong location so that we can also acknowledge you kasi because I believe, Doc, we are 125 here in the Zoom meeting and I believe na iba't ibang countries po tayo, although alam po natin na mostly mga Pinoy po ang uma-attend sa Pinoy. atin because we have announced that we are going to have this Tagalog and English version. So mostly po talaga Pilipino pero located in different countries. Ayan, isa lang po itong proof na ang ating pong business is global. So yes, and before we start, I would also like to put some structure para po ma-serve natin lahat po ng nandito. We'd like to answer all of your questions. So, i-regulate lang po natin yung mga questions po natin. Ano? We'll make sure that it is directed and make sure that it is a medical question. Kasi po ang ating pong guest is a medical doctor. Okay, so kung mga scientific po yan or whatsoever, sa next na po natin yan or sa ibang Zoom meeting po natin yan pwedeng sagutin. And of course, we will prioritize also yung mga chat kasi mas marami po tayong nasasagot sa chat more than the mga video or live questions. But of course, we will also cater yung mga live questions once in a while. Okay, so if it's okay with you po, we are going to start now. And of course, please limit our question to 2 direct questions, okay po? So that we can all be attended to. All right, so thank you so much. I believe that you all agree. Okay, so ayan, to start with, Doc, mag-start na po tayo sa chat. Okay, 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 okay. I have here as early as 7:35. Okay, 7:35 p.m. Meron na pong nagtanong, is iTeracare device safe to be used by a woman with thoracic and lumbar scoliosis po? Will it reverse her condition? Okay, so personally ako wala akong mismong nakikita na with scoliosis pero I think meron kang pandiyan. And then marami na po tayong testimonies regarding scoliosis. Very effective po. Very effective po ang ating iTeracare. So, wag na po kayo magduda. Just use it. Kaya lang po, lagi natin sinasabi, ito po ay hindi kaya ng isa o dalawang sessions. Tsagain nyo po. In a month's time, medyo makikita kayo. Meron tayo as early ilang sessions lang, di ba? Nakita nila. Pero depende po kasi depende sa ilang degrees na yung kanyang scoliosis. Kasi meron po kasing pag medyo matagal na, so yung degree po noon, kasi inaano po yan, kung ilang degrees na po yung pan. So kung medyo malaki na po, so it will take time. It will take time. Pero kung nagsisimula pa lang, siguro it will shorter ang time po na gagawin natin kahit paano po magkakaroon na po ng pagbabago, magkakaroon na po ng improvement po ang makikita natin. So depende po kung gaano katagal na rin yun. Pero malaki po ang maitutulong ng ating iTera. Yes, ako po, Doc, I myself meron po akong scoliotic neck. Kaya po, since grade school, talagang laging masakit ang likod ko. So I just learned that last 2019 or 2020, just before po the pandemic. So nung nakita po sa x-ray, ang neck ko po pala is curved, opposite. Kung ano po yung normal, opposite siya. That's why laging masakit po yung likod ko. I've been trying mag-pilates, mag-yoga. I also bought yung what do you call that? The bed, the special bed for the back. So lahat po ng makaka-relieve ng back ko, I use that. And ito po, I found the iTeracare very useful kasi instead of me taking yung mga pain relievers, kasi yun lang po yung makaka-relieve sa back pain. And also yung exercise, everyday exercise, nagbo-blower lang po ako. So if I use, of course, temporary relief po for me kasi hindi pa naman ako nagpa-check up ulit or lab, okay, to check yung aking likod. Pero for me, temporarily relief kasi every time dire-diretso po akong mag-blower on the 4th day,
I feel like brand new. Wala po talagang sakit, no? Pero syempre, kapag na-miss out ko po, kasi this is a therapy device. So, dapat po tuloy-tuloy din po talaga yung ating paggamit. Ano? Hindi po ito yung magic na kapag one time ka lang, tanggal agad. So, dahil po ang pain, like for me, since grade school ko pa yan pain, alangan naman, di ba, mag-magic na biglang tumuwid, or no? So, yun po yun. So, ang sa akin po, it's a temporary relief. Nakakatulong siya instead of us taking pain relievers. So, yan. For the scoliosis. Pero marami po akong nababasa, kami po ni Doc Ibay, na mga testimonials na talagang may picture. Okay, meron po silang mga x-ray na talagang yung papunta sa back, yung spine po, no, yung lower back nila talaga pong naging diretso po yan siya. For iba-iba naman po, merong months, merong 3 months, merong 7 months. So, depende po. Tiyaga din po din talaga. Okay? So, yun po. And another question, Doc, is from, wow, ang haba. Alright, ang dami pong nag-join. Hindi po recorded ang ating product presentation. So, you really have to attend every week. Okay. Doc, from Doris Patiman. Client is 80-year-old female, diagnosed ng cellulitis. Ang affected area is yung right arm. Hindi na kayang tumayo at umupo mag-isa. At lagi pikit ang mata. Tapos meron daw pong TMJ din. So saan ang blowing point? Yung unang condition is cellulitis, tama ba? Cellulitis po. Cellulitis infection po Sa right yun. arm. Opo, sa Oo. right arm po. I don't, bakit hindi ko alam kung bakit magkaroon. Or kung kasi cellulitis, ang ibig sabihin cellulitis, may inflammation, may infection. Itis. Okay. Itis di ba? Yun, inflammation. Ano? So, siyempre pag po may ganun, kinakailangan siya ma-check up ng doktor kasi needs antibiotic, lalo na 80 years old, ang resistance niya. So, most likely yan po ay it's either i-admit sa hospital at bigyan siya ng through IV na parenteral na antibiotic. Baka po kinakailangan. Well, doon sa kanyang isang condition, meron siyang TMJ. Yung TMJ po, yung temporomandibular joint, pwede pong nagkakaroon po ng sumasakit o kaya po nadidisalign na. Isang pinapagawa po dyan, una, pinapamassage ko yung joint parehas, para tapos Then, gamitan niyo po ng itera. Lalo lang, mga 5 minutes lang each side. Marirelax po yung muscle nung itera. Kasi may heat siya, may terahex. Marirelax. And then, i-exercise niyo po. Igaganon-ganon niyo po yung kanyang panga para mag-relax po yung muscle. And then, kasi pag minsan ang nagkaka-problema din po dyan, baka po yung denture niya ay hindi na maayos. So, bali, naglilinsad na po yung kaya pag minsan naglalakjo, or pag minsan po laging nagano na siya, yung parang hindi, minsan yung po bang parang laging nasakit na ito kasi pag hindi na align po yung kanyang ito. Minsan kasi wala nang ngipin sila, pag mga hindi nagingipin. So, hindi na po maka-align. So, pero yung cellulitis, okay, although pwede mo pong gamitan yung ating itera kasi meron nga pong infection, may inflammation, pero kailangan po ma-check up po ng doktor kasi 80 years old, delikado po, baka mamaya nagkakaroon siya ng yung sepsis, yun pong infection na bungat. Kung tama po kung cellulitis nga yung nabanggit niya, okay. Yes. Okay. Okay. So another question, Doc, from Nami. Husband had his prostate removed 5 years ago and PSA cannot be measured anymore. The PSA went up again after 2 years and had to go for radiation 33 times. 2 years after radiation this year, he had blood in his urine and found out it was the side effect of radiation. They stopped the bleeding in hospital in Switzerland, which they did not manage here in Manila. Now, no more bleeding, but just incontinence. We have been using itera, Wanding almost every day and BioLite every day except 1 day. Since 2 months now, but still no improvement. My question is it really going to help his incontinence with this machine? Please give advice, Doc. Okay, sige.
Kasi yung medyo maano na rin kasi yung problema niya, nagkaroon siya ng bleeding. So mas most likely, nagkaroon na rin ng parang mga, tawag dito, mga parang, kumbaga sa strictures o peklat doon sa pinakang yung nagkaroon ng radiation. So medyo yung sabi ng incontinence kasi, yung wala na siyang control ng ihi. Kasi isa sa nagko-control din di ba, yung prostate natin, ang prostate sa lalaki is after the bladder, nandoon siya sa may ng urethra. So kahit pa paano yung prostate na yon nakaka-control ng pag-ihi din. Pero yun nga, pagka nagkaroon ng inflammation, napipigilan niya ang pag-ihi. So kaya ang ginagawa is yun nga, kung hindi na kaya ng medications, is either surgery, or kung yun, let's say yung kanyang ay may nakitang problem, may sa case ng prostatic CA, so makakatulong pa rin ba ang after ilang months? Ano po, 2 months na daw po 2 na months na ginagamit. rin. Kasi nga yung case niya kasi hindi na hindi na ordinary yung tawag dito, yung kinasabi natin ng mga BPH, benign prostatic hyperplasia. This is more of cancer na po ito. So sabi nga natin, although ang Itera, it can help eliminate cancer cells, pero it depends. Kung ganung stage na po, wala naman pong masama. I-try nyo lang po din ang i-try. Huwag po kayong mawalan. Anyway, alam ko, sabi naman ng doktor, wala naman ng ibang magagawa. Di ba? Usually yun, pagpapabalik-balik kayo. So, wala naman pong mawawala. Kung basta tiyagain nyo lang po ng tiyagain din. Well, in time, baka po makakatulong pa rin. Tiyagain nyo lang po. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi alam ko, wala namang ibang ibibigay na gamot na sa kanya din eh. Di ba? Wala na. Yes. Yung incontinence, although meron niyang binibigay na gamot to control incontinence. Pero kung ang problema niya mismo na dun sa may mga base ng bladder, nandoon po yung nagko-control din ng ihi. Although meron pa ring muscle, na wala yung aking isang para mapakita sa diagram. Yung muscle na nagko-control ng pag-ihi natin. Babae, lalaki, meron ganun, yung nagko-control ng pag-ihi natin. Kumbaga, pagka napuno na yung bladder natin, yun ang sasabihin ng ating brain na, i-open mo na yung gate para umiihi ka na. So, pagdating, although present pa rin yun, pero pag lalaki, pag may yung prostate problem na, yun na radiation na, marang naka-restriction, naka-scarring na ang tawag natin doon. So parang yun na naging problema na. Kaya meron na siyang, kumbaga, yung kanyang bladder, yung kanyang sphincter doon sa pinaka ng bladder, hindi na masyadong nakokontrol. Kaya nagkakaroon ng incontinence. Pero sabi ko nga, tiyagain nyo po, tiyagain nyo lang. Huwag kayong mawala ng pag-asa na parang walang pagbabago. Tiyagain nyo po, tiyagain. It will take time. It will take time. Yes, tiyaga lang. Yung iba nga po, mga 7 weeks, 7 months bago Yes, magkaroon months. talaga ng Oo, epekto, di sige. ba? Anyway, May isa naman wala namang ibang wala. isasuggest na sa inyong doktor. Correct. Sasabihin na lang wala na tayong magagawa dyan. Di ba, ganun lang. O kaya sabihin, siyempre yung radiation naman, sabi nyo nga, yun na nga ang naging, di ba, ang radiation, kaya nga sabi, isang side effect niya, parang nagkakaroon ng, yung normal tissue din, nasisira din niya. So, maring although ang target nila is i-remove yung cancer cells sa prostate niya, anong nangyari na nagkaroon naman ng parang side effect, nagka-scarring, parang tumigas na yung kwan. So hindi na nakokontrol ng bladder yung sphincter, yung pag-ihi niya. Kaya nagkakaroon siya ng incontinence. Yes, I believe that's very clear explanation po, no, especially for the incontinence. Doc, I will call na for a live question. Okay. Yes. Ayun, naka-raise ng hand ni Sir George. Sir George, please unmute yourself. You can now unmute yourself po. Go ahead, Sir Hello, George. hello po, Doc. Happy New Year Hello, po sa good inyo evening. at kay Ma'am. Yung inatanong ko lang po, Doc, yung regarding po dito sa bio. Kasi yung isa po naming client, mayroon po siyang lung disease. Hinahapo po siya ngayon. Nung ang ginamit ho namin ay yung iTera Care Classic, umigi po yung pakiramdam niya. Pero noong pong ginamit na po yung bio,
ay lalong sumama yung kanyang pakiramdam. Kaya nag-ano ho, parang ayaw na po niyang gamitin yung Bayo. Okay, Then, so ang nakadagdag pa rin po ng worry din po doon sa isang leader ko kasi may napanood po kami na presentation about po dito sa Bayo na not recommended daw po doon sa may mga yes, lung lung disease. dysfunction. Lung Opo, dysfunction, oo. So, okay. yun na nga, yun ang ang parang advice ng manufacturer natin na pag may lung dysfunction, ano ba yung mga lung dysfunction? Yung may chronic obstructive pulmonary disease, yung sila ay merong bronchial asthma, atelectasis, yung mga ganun pong mga conditions, So, hindi natin ini-advise na gamitin. So, pero ito din po is not actually yung sinasabi nating absolute contraindication kasi meron naman po na nagsasabi na kahit gumamit sila kaya meron silang may asthma sila, may COPD sila or other lung conditions, okay lang po. Pero in her case, yung sa naging pasyente, so wag nyo na lang pong gamitin. So ibig sabihin po, hindi siya pwede doon sa iTerabyte. Ganun po yun. So classic lang ang pwede or yung iTera device po natin pwedeng ipagamit sa Ah, kanya. so except po doon po sa BioDoc, ay pwede po siya sa iba po nating device Yes, like pwede. Yung Bio at saka BioLite, huwag yun. So ang pwedeng okay. gamitin ay yung Classic, pwedeng Classic Pro or yung ating yung Premium. Isa pa po Doc na tanong, ganon din po, yung pong Bayo din po ang nangyari. So ito naman, yung client naman po namin, actually asawa po siya ng mayor. Ngayon, siya po ay insulin dependent na ho, bali 40 years na. Yes. Ngayon, nung ginawa ho namin, bago po namin isalang sa Bayo, tinest po namin ang sugar niya. Oo. Then, noong right after siguro mga 1 minute o 2 minutes po, ang ginawa ho namin, tinest namin ulit, yung sugar niya tumaas po ng 10. So, umatras po siya. Ang ano po ba yung proper po na pagtetest ng sugar? Kailangan po ba pagpahingahin ng ilang minuto? Or gaano, mag-i-effect pa rin po ba yung Bayo natin kahit doon sa mga cases na insulin dependent na ho? Sige. Kasi ang insulin dependent, ibig sabihin noon, actually ako kung itatanungin niyo, mas i-consider ko na ang gamitin is either Pro. Kasi pag insulin dependent, talagang ang problema nila is yung pancreas. So parang parang matatarget natin talaga yung organ na merong problema sa kanya. So yun ang aking mas i-recommend na sa kanya. Gamitin niya is either Pro or Premium, and then after the basic protocol, doon niya i-test, i-focus sa mismong pancreas area. Yung sa epigastric area kasi nandun ang pancreas. Well, kung paano iti-test, ako would not recommend na kung right after ng mo para bang just to prove na mayroong pagbabago, hindi ko i-recommend na ganun after 1 minute, after 1 minute of 30 minutes na session, yun bang ginawa Yes ninyo? po. Ganun po ang nangyari. Tinest agad ng kasama ko. Siguro hindi advisable yun. Hindi advisable. Opo. Maraming salamat po, Doc, at maraming salamat po kay Mamay. See you on Thailand po. Okay, see you. Thank you Yes, po. see you in Thailand, Sir George. See you in Thailand po. Yes. Another one, Doc, si Miss Evelyn Soriano. Yan. Miss Evelyn, you can now unmute yourself. Good evening, Dr. Eve. Hi. Yes, good evening, Evelyn. What's the difference between sauna and iTera Care? Okay. Medyo yung question kasi dapat hindi natin i-discuss dito. Although ang sauna, actually they're using, yung iba kasing sauna na ginagamit nila ay yung may gumagamit ng infrared. Okay? Yung atin namang iTera Care, yung iTera Bio, we have infrared, yung graphene infrared, at saka yung pong iTera BioLite, parehong meron. Pero ang ano kasi is, di ba, kaya yung una dinidiscuss natin na ang yung iTera per se, is magpuproduce siya ng heat sa katawan natin. So yung heat daw, nakakaroon siya nakakalis ng pwedeng yung mga nakaka-increase ng circulation at yung mga pains natin alis. And then isa pang di ba, yung mga nagsasona is na daw sila kasi nagpapawis sila. So
nade-detoxify nila yung yung ating body naaalis kasi through sweating, nade-detoxify tayo. At ito namang iTera is ginagawa niya lahat ito. May anti-inflammatory effect, di ba? Kaya nga meron siyang mas maganda ang effect ng iTera compared mo with sauna. Marami siyang benefits na makukuha compared with sauna alone. If I may add, Doc, ang iTera Care device po kasi yung penetration niya up to the bone marrow. So, yun po yung nakikita kong difference niya with the sauna. Yung sauna siguro up to the flesh lang. Kasi, kaya po revolutionary yung product natin because yung heat nga po can penetrate up to the bone marrow. Na ang sabi nga po ni Hippocrates, if we can find a way to heat the bone, all diseases can be treated. So, yun po yung advantage ng ating iTera Care device compared sa sauna. Yes, ma'am. I hope na-answer po yung question nyo. Thank you. Another question. All right. Go ahead, ma'am. How are the abnormal or mutated cells eliminated? Through sweat, feces, urine, or how? Through yung mismong ng terahertz, siya po, through studies po, nakita na yung terahertz po per se, ang nagmo-modify po, nag-i-eliminate po ng ating kwan. The terahertz per se. Saan po lumalabas? Sa pupo or sa jingle or sa sweat po, sa pawis? Pare-pareho na po yun kasi ang ating iTera device is nagpo-produce din po ng heat. So, yung paglabas po ng heat is through sweat. Pwede rin pong lumalabas din po sa urine at sa ating pong pupo. Okay, thank you very much, Doctor. Okay, sige po. Welcome. Okay, balik na po tayo At I may add to that kasi Yes, nga po. ay 'di ba kaya nga natin din ine-encourage din na mag-take muna ng charged water before and after yan. So yun din po makakatulong po with Makakatulong sa elimination. Yes, elimination. Yes po. All right. Thank you so much everyone for asking, no. Magbalik na po tayo sa chat, Doc, para mas mabilis po. From Okay. Luisa Gonda, sciatica naman po problem, Doc. Can it help? Yes po, makakatulong po ang sciatica. Sciatica is ang problema po doon ay naiipit po yung litid dito po sa may lumbar area. Yung lumbar area. So pwede pong sa left o pwede pong sa right side. So yung ibig sabihin po nung naiipit, kasi po yung ating gulugod, yung spine po natin, yun po ay dugsong-dugsong, patong-patong po, sorry. So, yung sa pagitan po ng dalawang spine, may lumalabas pong litid. So, yung pong sciatica is, ang naapektuhan po doon is L3, lumbar vertebra 3, 4, 5, plus yung S1, sacral vertebra 1 and 2. Nag-fuse po yun, nagdidikit-dikit. At yun po ay pag lumabas po dito, dadaan po sa may gluteal area, papunta po hanggang binti po yun. Kaya pag ang sumasakit po doon na yun, yung affected yun, kadalasan po ay ang pain nararamdaman niya hanggang hanggang binti na or minsan hanggang sa may yung heel po, tawag dito? Hindi naman sakong, yung heel. yung po hanggang doon po nararamdaman nilang So ang iTera po kasi nga po ay siya ay napakagaling po sa inflammation. Kasi ang nangyayari po pag naiipit, nai-inflame po yun. So, doon po ang makakatulong ang iTera ng malaki. Meron po akong personal na pasyente, ilan na po yun, ko na talaga pong nakatulong sa kanila ang iTera. Siya po ang sabi niya sa akin, although siya ay pinatherapy, nagpa-therapy siya dati, sabi nga niya, kung ano daw ginawa sa kanya, isang session niya worth 2,500. Ang kinakalangan daw niya, sabi niya nung unang ba't wala akong naramdaman? Sir, 10 sessions po. Sabi niya, Diyos ko, kung 10 sessions, de 25,000. Alam niyang ako ay merong ng iTera. Kaya nagkuha siya. Siya yung mga unang kumuha sa akin ng iTera. Ngayon, pag tinatanong ko siya, sabi niya ay, naku Dok, dati problema ko kung paano ako babangon sa umaga. Right now, sabi niya, wala na po. Okay, nagbabike na ako. Basta normal, back to normal ang kanyang because of iTera. Laking pasalamat niya sa iTera. Sciatica problem yan. And then meron ako i-share din pala meron isang pasyente na siya ay nurse pero siya nasa barko siya So siya may osteoarthritis. Actually may implant siya doon sa may niya yung kneecap niya parang pinalitan na
So sabi kong gano'n siya, may ano ka, meron ka ng may implant ka na, so hindi pwede. Ang ginawa ko lang sa kanya, yung paligid lang nung kanyang knee, yung dito, yung tuhod niya. Alam mo, nakailang session siya, parang humihingi sa akin ng certificate kasi babalik siya sa barko. Nire-reimburse niya yung kanyang pan. Anong ilalagay ko? Dok, ipakilagay mo dyan na ang laki ng improvement para daw ma-reimburse niya. Sabi ko, totoo? Ay, ako natutuwa kasi osteoarthritis, talagang classic, siya, talagang osteoarthritis, sabi niya, ang laki po nang naitulong sa akin. Yan. Although, wala lang ako documentation, let's say with regards to kung may x-ray ba siya dati, pero naramdaman niya kasi nung dumating siya sa akin, parang yung, alam mo ba, yung ang tawag namin doon, yung parang in pain siya. Hindi siya yung diretso ang lakad. Masakit. Pero ngayon, sabi niya, okay na po ako, Dok. Nakakalakad na po ako may yan. Osteoarthritis yung case niya. With implant po. With implant siya. So yung sa kneecap implant niya ang po, pinalitan. opo, yung sa implant po, Hindi ko mismo dinidiretso doon. Opo. Around lang doon sa knee niya. Yes, case-to-case basis Tsaka and sa back. your own discretion, your discretion po, no? Yes, oo. Tsaka doon sa likod, doon sa parang niya, yung alak-alakan ba ang tawag namin doon? Sa popliteal area, alak-alakan ang tawag doon. Yes, alak-alakan. Yes, Doc, alam niyo yung CMTD? Alak-alakan di ba tawag sa inyo? Opo. Alam niyo po ba yung CMTD? CMTD, Alin? Doc. CMTD. Meron pong question dito about CMTD. Ano siya? About what? CMTD, Doc. CMTB. TD. Parang hindi ako Tango Dog. Charlie Mama Tango Dog. CM Tango Delta. Dali. Ang nagtatanong ay si MTD. Apo. Okay, so tingnan natin ha. Ay, oo, sige. Charcot-Marie-Tooth disease yun, neuropathies din kasi yun, sa mga, nakakaano din siya nung mga, yun, nahirapan tapos may mga ilang deformities. Pero siya, more of, din siya, bali, sensory neuropathy, sa mga litid-litid din, nagkakaroon ng pandensya. So, try nyo lang po, wala tayong testimonial regarding Charcot-Marie-Tooth disease ang tawag doon Although, pwedeng itry kasi din yan parang mayroon neuropathies din. So, at least nakakatulong po ang ating ang ating iTera. iTera po ang gamitin niyo. It's either the premium or the classic, basta iTera kayo gamitin. Kasi ang iTera Care po localized. No? Yes, oo. Pwede nating i-focus. Another question. Meron kasi ako nung minsan na sabi niya kasi yung ang niya sa akin, Alex, hindi ba lalong may side effect daw yung yung terahertz because yung frequency kasi natin is 0.1 to 10 terahertz meron daw siya nakita. Sabi ko, dami kong ni-research tungkol about neuropathies. Wala akong nakita doon sa sinasabi niyang medyo paranoid kasi siya dahil yung kanyang case kasi ilang months na siya parang yung neuropathy. So, palibasa yung doktor kung ano ng mga binabasa. Nag-take na nga siya ng high-dose vitamin B complex daw. Nakaka 2 months na daw siya. Anong epekto? Wala pa. Diretso mo lang gamitin. Kasi natakot daw siya dahil nakita niya. Sabi ko, hindi. Ang dami. Na-research ko yan about neuropathy sa terahertz and iTera. Sabi ko, wala akong nakita gano'n. It's very safe. So, pwede mo pong gamitin sa ganito pong pan. Okay, sige. Kasi ito more of although pag sinabing motor and sensory, so parang neurological problem din po ito. So pwede pong i-try po ito. So Doc, pag neuro, yun dito, no? Dito, tapos pwede. Basta neuro po. Tapos yung lahat ng parts na parang yung kanyang extremities, niya. Yes. Okay. Another question, Doc, from Luisa Gonda. Diagnosed daw po with supraventricular tachycardia. Opo. Paano daw po i-blow ilang beses sa isang araw at ilang minutes?
cardiac problem, ano, ibig sabihin ng supraventricular. Although sa ECG nakikita yun, ibig sabihin ng sobrang mabilis ang kanyang ang kanyang tibok ng puso. Sobrang mabilis ang ibig sabihin ng tachycardia. Kasi normally, ang ating ang cardiac rate natin is between 60 to 100. Pag below 60, bradycardia. Ngayon, yung pag sinabing tachycardia, more than 100, di ang pakiramdam nila doon parang nakabog-kabog na yung dibdib nila. Ano? So, syempre, kinakailangan nagpapacheck up ka sa doktor mo para ma-check kung baka mayroong dapat kang inuming gamot. Pero marami po tayong naging, ako, yung isang pasyente ko na nag-ano din, is dati kasi, ano siya, although eventually na operahan din siya, nilagyan siya ng pay. Pero nung habang ginagamit niya yung kanyang Iteracare, ang ganda daw naging pakiramdam niya. And then meron tayo isang testimony, actually, si doktor ba siya, na nung una-una, ano, may nakita ko na, ano ko yun na talagang na-relieve siya, ano siya, naging regular yung kanyang heartbeat niya because of Itera. Yan yung mga una-unang nakita ko mga testimonials na nakita ng una pa, bago na nagsisimula pa lang tayo sa Itera. Doc, yes. All right. Yes. Ito naman po, a family, no? A family po ang nagtatanong. How to blow and help cure with anxiety disorder or panic without taking medicine? Okay, so ang isa pong protocol na ginagamit natin with regards to anxiety, ano po, although hindi ko po ito nagagawa pa, although nakita ko yung basic protocol is i-ano po natin yung ating forehead. Hindi ito, sa parting ito, forehead. Bakit? Although nandito po kasi sa parting ito from nose to itong parting, may Kissel's back plexus. Yung big sabihin po dito may parting ito. So ito na lang. Sige. Itong noo, yung parting ito. Yan ha, parting ito. Andiyan kasi yung Kissel's back plexus. Yun ay, ano yan po, mga blood vessels na maliliit dito sa ating parting ito ng ilong natin. So, kung nagkakaroon tayo ng magandang set, kasi, di ba, ang number nagagawa ng ating Itera is improve microcirculation. So, nag-improve ang microcirculation, so nagaganda ang blood flow sa atin pong brain, sa part na ito ng brain. So, nare-relax po tayo. And then yung relaxation na yun, nagkukos po para tayo mawala ang ating anxiety. Kaya po ganun. And then meron din po meron pang mga ibang theories po regarding that. Pero medyo mahaba, mano pong explanation. So ganun na lang natin kasimple explain na pag po naggandang circulation niyo po dito, yan. Kasi may marami pang mga hormones pa na nagbabago, na ganyan. Pero wag na natin pong i-discuss po yun. Ganun na lang kasimple natin ipaliwanag po yun. Sige po. Oh, yes, Doc. Okay, another inquiry. Nag-purchase daw po ng Prime and BioLite 2 months ago and has been using it religiously. Morning blowing, especially my knee. I have osteoarthritis. After 3 days of using, I felt dizzy. My BP went up, but after few weeks, it improved and my BP became normal now. I still haven't experienced the improvement in my knee. Some people had improvement right away, but was surprised until now I still have no improvement. Please give me advice. Okay, so sabi nga po natin, iba-iba po tayo ng reaction po with regards sa ganyan. So meron pong mabilis, meron pong matyaga. Pero don't worry. Don't worry ho, tiyagain mo lang po. In time, mag-i-improve po yan. Maganda po, maganda po ang mangyayari. So wag lang maiinip. Wag lang mainip. Yes. Okay, so sa mga naghihintay for a live question, ayan, magla-live questioning na po tayo. You can now unmute yourself, Ate Merlin. Yes, Ate Merlin Bako. Hello po. Good evening. Okay, good evening. Saan na po kayo ngayon? Hi, May. Good evening. How are you? You look so great. You are in? Yeah, I'm in New York.
New York. Ayan, Hello. from New Yeah. York. Good morning. Good morning. Happy New Year, Dr. Ibay. Happy New Year too. I have gained so much knowledge and information from you. Thank you so much. And I Welcome. have, by the way, I have a question kasi mayroon akong kaibigan nandyan sa Pilipinas. Ang kanyang kapatid, her brother has muscular dystrophy. Maganda, Yes. makakatulong kaya tong Itera Care kasi para bang nawawala yung strength, yung muscle mass niya. Yes, oo. Kasi, okay, Yeah. actually, yung muscle dystrophy, depende kung anong maging dahilan din. Ano po? Okay. Pero with regards to kung makakatulong ay Itera, well, kasi yung ibig sabihin ng dystrophy, nawawala na ng control yung muscle niya. So it's more of parang, actually, it's not the nerve, the muscle per se, pero yung ano niya, yung stimulation niya. So, ano po ba kasi meron yan yung parang generalized kaya nga yung iba parang napaparalyze din po sila dahil nga yung buong halos lahat ng muscle po natin na nagkokontrol ng ating dito kasi hindi naman tayo kasi makakalakad kung walang hindi natin nakokontrol ang muscle natin kasi para tayo makakibo for locomotion you need yung ng muscle. So ang matutulong po ng pandiyan is the basic protocol and then i-blow po niya kasi rin po yan nerve stimulation din po ang problema. So i-try niya lang pong yung buong extremities niya, basic protocol tapos yung kanyang lahat ng extremities i-blow niya lang po 15 minutes each side. Left and right. Okay. Okay, thank you so much, Doc. At saka ang nangyari kasi yung kanyang mga arms at saka legs are lumiliit. So yun na nga po. Kasi nawawalan ng function. Nawawalan na po ng nerve stimulation. Sorry. Nerve stimulation. Kasi yung nerve, yun po ang nagpapa, ng ating ng ating muscle. Siya nagko-control para kumibo. So kung wala na siyang panbale, wala na siyang control, edi hindi na po siya makakakibo. Liliit ng liliit. Oh, okay. So 15 minutes each sa lahat ng bawat extremity niya. extremities. Okay. Okay, thank you so much, Doc. So anong magandang gamitin? Pro, premium, ay yung classic? If you have the pro, the better. Okay. So thank you so much, Doc. Okay, welcome. Thank you, May, for taking my question. Yes, glad to see you again po, Ate Merlin. Yes. Okay, thank you so much. Thank you. If sa New York po ngayon is morning, I would like to greet good evening naman po para sa mga attendees natin. Marami po from Antipolo, Negro Occidental, meron din po tayo sa Caloocan, Agusan del Sur, Bulacan, North Cotabato, and sa mga taga-Lipa, hello, taga-Bataan, Alabang, Los Baños. So far, ito po yung mga nailista ko kanina ng mga nag-chat po ng location nila, Doc. So we are all over the Philippines aside from New York. Okay. Yes. Thank you so much. And another chat questions, Doc. Ayan. Can this be used for ectopics, Doc? Due to ectopics or AFib due to anxiety? So, ang iti-treat po natin doon is the anxiety. The anxiety. Yun muna ang cause natin. Kaya, ang question niya is about atrial fib ba? Ectopics po. AFib. Due to anxiety, can it be reversed daw po ba? Atrial fibrillation, yun nga yung nagkakos ng fibrillation. Kasi atrial fibrillation per se, I don't think na ito ay gawa ng anxiety. Magkakaroon ka ng tachycardia, but not, kung we're talking about this yung kanyang atrial fibrillation. Ang anxiety will not produce atrial fibrillation. Pero anxiety per se, hindi siya magkukos ng atrial fibrillation. Something talaga na problema sa heart problem. Pero kung tanong mo, makakatulong bang Itera? Yes. Yes, i-blow mo lang yung heart area. Then, yung mo is yung anxiety, yung sabi nga natin, pag may anxiety ka, i-blow mo yung mo.
And then, so I think you need to see a doctor. Pagka ganyan, don't depend lang sa Itera. Although sabi natin, makakatulong. Pero kinakailangan ma-check ka ng doktor to parang i-ano yung anxiety mo. And then, i-check din. Baka iba ang cause ng kasi di ba sasabihin natin, Dok, lagi po kasi akong nagpapalpitation eh. Yan. Kasi hindi pag ninenervous po ako, then nagkakaroon po akong palpitation. Okay na, doon na tayo. Pag may anxiety ka, pwede mag-palpitation. Pero atrial fibrillation will not be caused by your anxiety. Talagang meron kang heart problem po doon. Although not all the time yung atrial fibrillation, yung sabihin natin is tawag dito, delikado, pero dapat ma-check ka ng doktor para mabigyan ka ng tamang medication. Or kung kinakailangan i-ECG, i-2D echocardiogram, lahat ng mga dapat gawin, may check muna. Hindi basta nagde-depend ka lang na sabi ni Dr. Ibay, pwede daw gamitin ng ITER. Ayan, ang bilis po talaga ng oras, no? It's already 9:50, 10 minutes to 10 o'clock. So, Doc, ang dami ko pang nakikitang questions. We still have 50 new messages. So, bibilisan na lang po natin. Okay, I hope masagot po natin lahat. So, Okay. I will focus more on the chat na lang po muna, no? Pasensya na po. So, Down syndrome daw po, Doc, 7 years na. Down syndrome, hindi natin masasabi ha. Hindi ako magbibigay ng magandang pan with regards to Down syndrome. Pero you can always try. Kasi po, genetic po yan eh. Genetic po, marami na pong, pag sinabi po natin genetic, medyo hindi po ganun kasimple. Okay. Pero you can always try po. Saan daw po blower at ilang minutes? Okay, yung head, forehead, top of the head, and for 5 minutes. Try nyo po lang yan. Kasi Down syndrome po is also a Down neuro syndrome. problem. Yes, Okay. genetic yan. Okay. Suffering from leg neuropathy na. Na-discuss na po natin yung neuropathy. Okay, gallstone, Doc. Small stones measuring cumulative 4.3, so walang pain. Nakadrink ng bile salts for 2 months at nagpa-ultrasound ulit July 2023, naging 4.5. So lumaki. Nakastart ng Itera Care September pero inconsistent at minsan di nag-full protocol bago mag-blow sa gallbladder. Wala pa rin pain pero nagpa-ultrasound last December and measuring po siya sa 4.8. So parang sige pa rin po ang laki. May nakalagay din po na one of which is in the neck measuring 1.1. Should I start to worry? Apo, should I start to worry dahil meron nakalagay na meron daw po sa neck? Okay. So yun yung aking parang advice ko kahit sa mga pasyente ko para sa akin, pag may gallbladder stone, mas mabuti pa kung malaki. Let's say kasi laki na yan ng jaw lens ba, buto ng sampalok or mas malaki doon. Kasi yun nga yung sinasabi, yung gallbladder kasi may neck na sinasabi. Sorry, wala akong diagram. Pero ganito ko na lang i-simple. Okay. So yung gallbladder, Dok, ito yun, nasa ilalim ng... palagay po sa center pump. Move po. Ayan. Sige. Okay. So ito Ayan. yung nakikita. Yes, Ito yung gallbladder. kita na po. Ito yung neck. Ito yung neck. Ito yung galing doon sa liver. Yan. So ito yung neck ng gallbladder. So nandoon daw. Okay. So ang mangyayari diyan, yung bile, nakikita ba? Yes po. Yung bile, so from the liver, hindi na siya pupunta dito sa gallbladder. Dediretso na siya sa walang diferensya doon. Kasi nga, di ba, pag minsan, inooperahan ka, tinatanggal ng bladder mo, so direkta nang pupunta. Ang nakakatakot kasi, kung yung stone ay pumunta doon sa common bile duct, yung papunta na sa intestine, papunta na sa bituka. Kasi di ba, ang gawa ng bile. Kaya pag pumunta ito dito, nagbarayan diyan, ang mangyayari, babalik yung bile papunta sa liver. So yun ang magkakaroon ng paninilaw. At yun ay magiging emergency ng maoperahan ka. Emergency kasi magkaka-infection ka na. So yun ang advice ko. Pag maliliit, parang tawag dito, most preferable na ipa-opera mo.
Pero kung mas malaki, kasi kung malaki, nandito yun, o hindi siya pupunta dito kasi maliit lang Hindi yung neck nun, magkasya. kaya lang Oh. hindi dito yan, sorry nawala yung ano ng ballpen ko. So ganun. So kung yung cumulative, ibig sabihin ng cumulative kasi yung total diameter nung sama-sama. Pero ang problema, meron ng problema sa neck. So mas mabuti pa nga nado na yun. Nasa neck na. Yun nga lang talagang yung sakit pabalik-balik. So eventually maano ka rin, maoperahan ka din. Makakatulong ba ang iTerabio? Subukan mo din. Drink more jugs water, tapos i-blow mo lang ng i-blow mo kung sakali at mawawala yung, most likely mawawala yung pain. Kasi pag nag-relax na yung neck nun, mahuhulog uli yung bato, papunta uli sa gallbladder. Kung nakukuha ninyo, babalik uli sa gallbladder. So mawawala yung pain. Kasi mawawala yung inflammation noong nung nung neck ng gallbladder, yung cystic duct ang tawag namin, mawawala. Huhulog ulit yung pabalik yun. So, mawawala yung pain. Pero yung gallbladder stone mo, nandoon pa rin. And, diba, sabi nga natin, tsagain mo lang, baka sakaling matunaw. Pero from time to time, obserbahan mo yon kasi kung nagiging pabalik-balik pa din ang pain, well, mas mabuti, magpaano ka na, balik ka sa surgeon or sa doktor mo, i-advise niya sa iyo, most likely ay mag-undergo ka na ng surgery to avoid complications. Yun yung sinabi kong tawag dito, baka magkaroon ng cholangitis ang tawag namin doon. Magkaka-infection doon sa gallbladder mo, paakyat doon sa liver. Ayun, maninilaw ka, infection. Serious yun, delikado yun. At emergency na ikaw ay ma-ooperahan. Wow. Okay, so try pa rin to use the blower. Well, Tapos, pwede mo pa rin itry. yes po. As So of pag now, pwede nawala mo pa ang yan. pain, Doc, pag nawala ang pain, is it a good indicator na Yes, pwede. wala mo Kasi, na, hindi mo na magpa-opera? kaya lang naman kasi tayo nagpa-opera pag gallbladder kasi because of the pain. Okay. Otherwise, hindi mo papansinin yan. Actually, maraming tao na may gallbladder stone. Hindi nila alam unless na sumakit na. Kaya kapag minsan meron pa sa may epigastric pain, ang ginagawa ko, sige pa, ultrasound ka na. Minsan yung iba, incidental lang, incidental na nagpa-ultrasound siya because of ganito, ganon. Biglang makikita, meron pala siyang problema sa gallbladder. May gallbladder stone pala siya. Lately lang, meron nung nakitang ganyan eh. Ang sumasakit sa kanya sa baba, sa hypogastric area. Kasi ang hinahanap namin ay baka bato sa bato. It turned out na pala, bato sa abdo ang meron siya. Oh, okay. Ganun Wala yun. wala sa bato. Wala sa bato, wala sa kidney, wala sa bladder. Nasa gallbladder pala. Alright. Wow, ganun pala yun. So, alright. Thank you for that, Doc. That's very clear. Pwede din daw po bang i-blow if namamaga ang paa around the Achilles tendon? Lalo Yes, pag pwede gabi, po. parang Yes, after pwede. shower. Yes, pwede po. Pwedeng, Magaling po pwede. yan. Pwedeng, Yan pwede ang po. sagot. Okay. Okay. Dapat daw po bang i-blower bukod sa basic protocol ang stroke patient na ang affected ay hindi makapagsalita at hindi makainom ng tubig na madami. Gumagamit pa po ng dropper para lang makainom ng tubig. Kasi medyo affected na rin yung kanyang mga Muscles. sa muscles dito po. So, pagka ganoon, ang i-blow nyo na po is yung top of the head. Front, top, at back of the head. Yun na po ang gawin ninyo sa kanyang case. Not just yung isang side lang. Yung nyo na po, yung buong kana. Okay. How about colon cancer, Doc? So ganito po yun sabi nga natin is Itera can eliminate cancer cells. Pero pagdating po ng let's say stage 3, 4, na ang pong condition. So ang na lang po natin si matutulong Itera is alleviate yung pain. At least makakakain siya, makakatulog po siya. Pero kung ang ina-expect natin is ma-reverse ba o mawawala po yung cancer cells, we cannot promise po Pero tsagain nyo lang po at ang importante po mag-improve yung quality of life po niya. Yung araw-araw malamang siya, yung nakikita nyo siyang hindi nahihirapan, nakakakain siya kahit paano, nakakatulog siya, malaking bagay na po yun. Pero we can never expect wag na po tayong umasa na, ay gagaling ito, mawawala yung kanyang babalik ito sa hindi na po, hindi na na medyo na po, sabi nga natin ay wag na po nating asahan na gano'n.
Pero Doc, nung last session daw po nila, nanigas ang legs, kaya ayaw nang ulitin ulit magpa-therapy. Kailangan Wala pa po daw lang. po bang ituloy pa? Yes po, ituloy niyo lang po. Huwag mo kayo mag-alala doon, wala po yun. Huwag kang Minsan, matakot. huwag kayo matakot. Kahit naman po sino, biglang natin sa legs na lang. Kahit hindi nag-aitera. May baka pinupulikat. O baka Yes, nagkaka-cramps. opo. O, Ako, sige po. pinupulikat. Yan. O, lalo ngayon pag malamig. So, huwag po kayo matakot. Hindi po yun. At yun nga mismong Itera, nakakatanggal ako sa akin po. Mula nung ako nag-Itera BioLite, ay, ang galing. Hindi na ako nagkakaroon ng cramps. But anyway, talagang nakalaki na itong sa akin yung Itera lang, yung classic ang ginagamit ko. Then nagkaroon ako ng BioLite. Ay, ang galing-galing. Minsan kasi dati, pag matutulog ako, nakamedyas ako eh. Kasi pag nilamig yung pa ako, nag-ano ng aircon, nalamigan. So pag umaga, pag gising ko, pag tikad ko ng paa, magkakaroon ako ng cramps. So, although may ginagamit akong yung magnesium oil, nakakatulong din yan. Pero lately talaga, hindi na ako nagamit ng magnesium oil. Yun lang, hindi na ako nagkakaroon ng cramps, ng episode ng BioLite. aking yan. Ayan, gumamit ng BioLite. Yes. Sa amin din po, napakaganda ng effect ng BioLite. How about dialysis daw, Doc? Saan daw pong part ng katawan at ilang beses ang pag-blow? Okay, yung tinuturo natin, ang protocol na pinapagawa natin. So, after the basic protocol, yun pong lower back. Nandiyan po kasi ang kidneys natin, nasa lower back. So, dito po, i-blow nyo po yan ng 15 minutes each side. 15 minutes each side. Yes. Proven po na napakagaling sa nagdadialysis ng Itera Care device. So, although kanina kasi may nagtatanong sa akin kung meron bang testimony. Actually, ako wala akong documented, wala akong recorded. Pero yung mga pasyente ko na nagdadialysis na pinagamit ko ng Itera, ang sabi na ang laki daw ng improvement although yung let's say kung pagbabasihan natin, sabi ko nga ay yung creatinine, merong actually hindi, di ba, yung mismo nga nagdadialysis, hindi nga bumababa yung creatinine nila Pero at least nag-i-improve po yung kanilang condition, yung dialysis. After ng dialysis nila, hihina sila, hindi sila makakain, gusto parang, ngayon po yung mga nagdadialysis kong pasyente, hindi na sila nakakaramdam ng gano'n. Hindi na, okay na daw sila. Okay, tuwan-tuwa sila, yung mga nagdadialysis kong pasyente, okay na daw po sila. Parang ang laki ng in-improve ng nila. Ang laki ng na-improve sa kanila. Although yun nga sabi ko, hindi na natin maibabalik yung normal function ng kidney. Medyo imposible na po yun. Although meron po tayong ilan na nagkaroon ng improvement from let's say from 11 naging 14 kasi usually mga nagdadialysis 13 ang creatinine niyan. Merong iba bumababa ng 11 o gano'n. Pero most of the time kahit nagdadialysis hindi po bumababa ang kanilang creatinine. Pero ang laki nung nagagamit ng Itera, ang ganda po ng pakiramdam nila. Sabi nila kung una po nang hihina ako after ngayon po okay na. Pagkatapos ko parang wala lang, okay lang. Okay. Yung iba naman, meron tayong ibang kasama na na-reduce yung kanilang medication. Tapos sabi nga nila is parang back to normal ang kanilang yung buhay nila. Kung ano yung dating nagagawa nila, bumalik ulit yun. Nung nagda-dialysis sila, ay wala. Parang hinang-hina lagi sila. Tama po. We have that in Davao, case here in Davao, yung sinasabi nyo nga po na, bumaba yung number of medicines na tinitake. Tapos ang pinakamaganda po ngayon, kasi kahit nagdadialysis pa rin po siya, ang ginagawa niya, nagbo-blower po muna siya bago siya mag-dialysis. Tapos siya na po, sarili niya na po, siya na yung nagdadala sa sarili niya sa dialysis center. Before po talagang wala. Kailangan pa po siyang tulungan. Wala po talaga siyang magawa. He's very helpless. Ang mga family niya po yung nadadala sa kanya sa dialysis center. Pero ngayon po, nagpapadialysis pa rin po siya from 3 times a week. Ngayon po, twice a week na lang. Tapos siya na po, sarili niya na po, na nakakapunta na po siya at nakakauwi po siya mag-isa from the dialysis center. Yun po ang malaking tulong. Dapat po talaga is mag-blower siya. Yun po yung kanyang Tapos kung before po na nagda-dialysis siya, from 1.7, nagda-dialysis siya without the Itera Care, hanggang 1.2 lang po ang binababa. Pero ngayon pong nag-Itera Care siya, bumaba na po up to 700 na lang. So nakita po talaga yung difference. At yung doctor po ang nagtatanggal na isa-isa ng mga medication niya.
Kasi nagno-normalize na po lahat. Dahil nakakatulog na po siya ng dire-diretso. Unlike dati. Ayun. So, pwede daw po ba sa may kulani? Pwede po bang i-blow ang kulani? So una ay ano ang cause ng kulani? Kasi ang kulani lymph node. So pag may lymph node ka, ibig sabihin may infection ka from somewhere else. So pwede mong i-blow yung kulani pero check mo muna saan ba nanggaling yung bakit nagkaroon ng kulani, baka may sugat. Or baka yung kulaning yun di medyo sabi nga natin hindi naman siya basta magkakakulan. Although may pwedeng mangyari na yung lymph node per se ang mamamaga o nakaka-infection. Pero dapat din i-check mo baka mayroong ibang infection. Pero ang tanong kasi, pwede bang i-blow yung kulani? Pwede, pero hanapin mo din yung primary source ng infection. Okay? Yes, I agree. Can it be used by a person with flu or high fever? Will it extinguish the phlegm? Yes. I-blow niyo po yung itong part na dito hanggang throat po ninyo, i-blow niyo po. Yan. Yung iba po kasi dahil mainit ang pakiramdam tapos mainit ang blower, ayaw. So, paano po ang gagawin, Doc, pag ganon? Mag-spray ka ng charged water. Mag-spray ka muna. Maghilamos ka muna ng charged water. Tsaka mo ganun. So at least hindi mo mararamdaman masyadong it. And anyway, pwede mo naman ilayo kasi kanya-kanya tayo ng sensitivity. So ilayo-layo mo ng konti. Ganun lang naman yun. Yes. Pwede rin i-sponge bath, Doc, ng charged water. O kaya yung towel. Basahin yung towel. Yes, yan. Okay. Spine injury daw, Doc. Nahulog sa bubong. Nagka-spine injury, 3 months na po siyang bedridden. Pinagamit ko, after 2 weeks, nakaupo na siya. After 4 weeks, nakatayo na. Wow! 6 weeks, nakalakad na with help. Exactly. Amazing. After 2 months, nakalakad na siya. Ang tanong, Doc, okay kaya ito sa goiter? Ang galing. So may testimony. May twist bigla. Pwede po. Ako, personal ko sa mga pasyente ko, ganda niya sa goiter. Ang ganda po ng result. Promise. Yes. Thank you so much, Sir Alden, for that testimony for spine injury, no? At sa goiter, yan, pwede po. Marami po tayong mga testimony sa goiter. I-Google nyo lang po or sa YouTube, type nyo lang po iTeracare. Lalabas po dyan yung mga testimonies natin. Or magpa-add po kayo sa mga group chats ng mga testimonies. Okay. Okay, Doc. Pwede daw po. Is asking how to blow her bunion and bone spurs, causing a high BP to her because of the pain. Yung mismo pong yung may bunion kayo o meron namamagay. Ang bone spur kasi pwedeng sa usually basta buto may bone spur kahit saan po pwedeng pumunta. Malaki daw po, Doc, ang bunion. The bunion is so big, hinihila mga muscles niya sa paa up to the ankle. So yung buong yung buong foot niya, ang i-blow niya, i-try niya ng 15 minutes yon 2 times a day. Basta tagain nyo lang. Pero bunion per se, hindi ko masabi na pwedeng kasi parang bumukol na kasi yun. Parang buto-buto na lumaki yun. So i-try nyo din. Alright. Question, Doc, bakit bawal po gamitin ang iTeracare pag meron period ang babae? Na-diagnose daw po na may myoma, 3 pero maliit lang po. Nag-start ako ng blower last December. Kinabukasan nagkaroon po ako ng period. Medyo masakit po balakang ko. Until now po, Doc, may period pa rin ako. 40 years old na po ako and still single. Nakabothering po ang nararamdaman ko ngayon. Okay. So pwedeng kung may myoma ka, 'di ba? May myoma. Kasi kung yung iyong myoma is submucous, ibig sabihin na doon sa loob nung iyong mattress mismo So ibig sabihin kasi noon pwedeng mag-cause kasi parang kumbaga pag nagkakaroon ka ng menstruation, hindi basta-basta parang nakakuan yung iyong uterus. So pwedeng magkaroon ka ng bleeding. Ang tanong mo is bakit hindi natin nire-recommend ang iTera?
with regards kasi 'di ba ang ITERA kasi ay will nagko-cause ng Dilation. ng dilatation ng blood vessels. So pag nagda-dilate ang blood vessels, nag-increase ang blood flow. So pag nag-increase ang blood flow, matatakot ka ngayon pag nagkaroon ka ng bleeding. Pero depende rin. So sabi nga natin, it's not a absolute contraindication. Kasi meron namang iba, let's say, kumbaga, kung may myoma ka, di myoma matutulungan ng ITERA. Bakit hindi mo gagamitin yung ITERA kung yung ITERA ang makakatulong sa iyong myoma para lumiit yun? So yung parang yung parang bleeding mo, parang collateral ano na lang yun. Collateral na side effect na lang yun. Pero hindi masama yun. Pero yung mga nagme-mens lang talaga, so sabi nga natin, merong iba na sabi nga nila pag daw nag-ITERA, mas dumadami yung flow nila, lumalabas daw yung mga maitim na yung 'di ba ang menstrual blood kasi hindi naman yan talagang yung mapula as in yung bleeding kundi medyo maitim, mas lumalabas daw yun. So kaya nga sabi, it's just a case to case basis. So kung sa tingin mo nakakatulong sa iyo, walang sa ako, ganun ang inaano ko. Talad no minsan meron daw nagtanong, nag-ITERA bio daw siya, pero pwede daw bang gamitin ng ITERA bio sa isang merong tooth implant? Sabi ko, kung tooth implant lang naman, nandito lang naman, wala namang magiging kung ano yun. So sabi ko, sige, gamitin mo, kung wala kang pain mararamdaman, tuloy mo lang. Pero if ever nagkakaroon ka ng headache ng kwan, so ibig sabihin hindi. Pero yung ganun lang, hindi naman sa tingin ko, in my opinion, hindi naman magiging ganun ka. Kaya nga tayo may sasabing, relative and an absolute contraindication. So case-to-case basis din yun. Okay. Correct. Opo. We have a case also here in Davao City. Meron po siyang implant, tapos ang sakit po niya is autoimmune. Sabi niya pareha sila ng sakit ni Chris Aquino. Tapos ang implant niya po is nasa leg banda, leg part. Tapos BioLite po ang ginamit. Sinabihan po siya before pa na kung may implant ka, bawal, kumbaga hindi ina-advise na gamitin ang BioLite. Pero siya po yung nag-insist kasi talagang he's really in pain and very desperate. But nung ginamit niya po yung BioLite, bumili po siya. Binili niya ang BioLite. Kasi nakaramdam po siya ng right away. Yes. So, yan po. So, yun po naman kasi mga guidelines lang po natin yun. Pero depende po. You can try. Kaya nga po yung ating mga distributors, ang ginagawa nila, dinedemo muna po nila yun. So kung sa tingin po ninyo, okay kayo, walang so go ahead. Yung mga ibang sumubok po kayo, ganun muna. Yes. Anyway, wala na pong mawawala sa kanila. Kasi wala na po talaga silang other option to relieve the pain. Yes. Yun naman talaga. Kaya na nga talagang, kumbaga sabi kapit sa patalim. and our devices are giving hope po. Nagbibigay po ng hope para dun sa mga hopeless cases. Yes, totoo po yun. Ayun, so question, Doc, how old is the youngest baby that can use ITERA Care? Kung ako tatanungin niyo po, kahit newborn, wala pong problema. Kahit newborn, wala pong problema siya. Kasi nga, is proven naman po na siya ay walang radiation. Okay? So, pangalawa ay tawag po dito, kung i-blow man po natin yung gagamitan po natin ng blower, so it will just a matter of ilang minutes lang po, in a few seconds. So, kaya lang po, kung ang inyo pong concern is baka may congenital problem, hindi po natin dapat basta gamitin ang ITERA. Kung congenital problem kasi biglang halimbawa pag deliver sa baby, yung baby niyo po merong cleft lip, merong pong ganito ganon. So wag po 'yun, wag po 'yun. Pero kung normal spontaneous delivery, I don't think wala po magiging kahit newborn po. Kasi kung talaga meron yan, dapat sinabi na ng ating manufacturer na dapat starting from this age to ganun. Wala po. Kaya sinabi a baby, so walang sige. Yes, very safe po sa baby. Kahit infant. Basta po low setting lang. No, tama, Doc, low setting po. Mabilis lang, 30 seconds, 1 minute, ganun lang po. Yes po. Kung kanina po is colon cancer, ngayon naman po, Doc, lung cancer, 4th stage.
Fourth stage. Pagpiki mo Ganun na din rin po, po. okay, ganun din po yun. Sabi nga Exactly. natin, it will, eartheric care can help eliminate cancer cells. Pero pag yun po yung sabi nga natin is, kasi ganito po, pag nagsisimula po ang cancer cells, dumadami po yan. Pero once na talagang nakapag-set foot na po yan sa katawan natin at ganun na talaga kadami, well, medyo medyo matawag dito. Hindi na po natin basta masasabi na ay gagaling pa ito. Pero katulad po nun, wala pong mawawala kung gamitin po ninyo. Wala pong mawawala. Try nyo lang po. So kung alin po yung area na merong nakitang cancer, doon nyo po i-focus ang inyong pag-blow. Especially that's for to relieve the pain. Ayun. So, another question, Doc. Will the light emitted by iTera Care affect the eyes when the device is accidentally directed to one's open eyes? Can Wala one po. use the device with closed eyes? Pwede pong open, pwedeng naka-close po. Wala pong magasinong epekto. Yung blue light po ay wala po siya. Although nung una, meron po na nakikita na yung the blue light is, although may health benefit, pero according po sa manufacturer natin, wala pong actually, no bearing po yung pagkakaroon niya ng blue light. Pointer lang po yun. So alam lang natin kung saan. And then kung naka-open or naka-close, wala pong problema. Pwede pong open, naka-close. Wala pong magiging side effect, kumbaga po. Kung kayo nag-aalala, ay baka mas delikado pag naka-open, wala po. Pareho lang po yan. Ilang minutes daw po, Doc, yung maximum time for blowing? For ano case? Blowing. Same po with the eyes. Ilang minutes daw po? Ganito, kasi ang sinasuggest ko dyan, at least mga 5 minutes muna at 3 to 5 minutes. And then, habang nagkakaroon ng improvement, increase nyo yung time. Siguro at the most 10 minutes. Kaya depende po kasi yan. Kanya-kanya po tayo ng magiging reaction. Kanya pong pero at least 5 minutes po. 5 minutes man lang. Can it reverse daw po blurred vision? So kasi depende po kung anong cause ng blurring of vision. Depende. So baka may diabetic retinopathy na. Baka po, let's say, kumbaga may cataract. So depende po. Dapat magpa-check up po kayo sa inyong ophthalmologist and then sasabihin po niya. Pero pwede niyo pong gamitin ang iTera. Kaya lang, di dapat po ma-diagnose muna po kayo kung ano po yung cause ng blurring of vision po ninyo. Ganun po. Exactly. Meron po akong kausap kanina na nag-start po siya mag-blower. Meron po siyang eyeglasses. Tapos after few months of using po, nagbumuta daw po yung kanyang, basta may nakukuha daw po siyang malalaking buta. Tapos ang ginagawa niya lang po kasi ini-spray niya po with charged water, tapos binublower niya. Spray blower, ganun lang po. And right now po, wala po talaga na siyang salamin. As in, hindi na po siya gumagamit ng salamin. So, hindi pa lang siya nakapagpa-test ulit ng eyes niya. Pero, before may salamin, ngayon walang salamin. So, ibig pong sabihin, talaga pong nag-improve yung kanyang eyesight at nawala po yung kanyang blurred vision. Ayun. So, eto po, Doc. Alam ko po, familiar kayo sa case na to. Namamaga po na eczema. Pwede po bang i-blower? Makati daw po, 76 years old na, nag-allergy, namaga din ang mukha. Pero medyo nag-subside na po ang mukha. Cetirizine po ang iniinom niya. Pwede din po bang painumin ng cloxacillin while blowing, then lagyan ng Dermovate? Nasa paa po ang eczema niya. Okay. So una ay yung with regards to with intake ng antibiotic, dapat po makita po ng doktor kung dapat po ba infection lang po ba siya talaga or kasi merong eczema na with tawag dito with infection. Kaya nga po merong mga ointment o mga topical preparation na may magkasama po ang steroid at magkasama po ang antibiotic. Pero dapat po ma-check up muna po ng doktor. Hindi po basta nyo alam ko meron popular na gamutin check. Alam mo may BL cream. Narinig nyo ba yun? Meron na pag ang pasyente, ay napahiram ko na po yan ng ganito ganon. So kasi kung eczema, so i-try nyo lang muna pong i-blow, spray nyo lang muna po ng charged water
and then i-blow nyo na lang po muna. And then kung hindi po nagkakaigi, pa-check nyo po sa doktor kasi nga po baka kinakailangan bigyan siya ng antibiotic. Yung Dermobate kasi, although magaling ang Dermobate, depende. Depende po kung ano yung cost ng kanyang pamamaga. Kasi baka may edema or merong inflammatory condition. Although sabi nga natin, magaling po ang... so itry nyo. Ano po, mga ilang araw. Pag hindi po nagbabago, alam ko kung nakita ko na yata yung sa group chat yung tanong na yan. Actually, pag minsan tatawa ako, ang sumasagot na yung kaano din siguro yung mga leaders din ba na wag nyo nang tanungin si Dr. Ibay ng ganyan. Busy yan. Ako na lang ang sasagot. Oh. Pag minsan kasi may nagtatanong sabi, wag nyo nang tanungin si Dr. Ibay kasi busy yan. Ako na lang ang sasagot. Ay, ibig sabihin, meron na po silang experience with regards to exam. Sa amin po dito sa Davao, we have this case. Alam niyo yun, Doc, di ba? Yes. Severe eczema. So, nung pina-check kay Doc, kasi nagkaroon na rin ng edema, hindi na pantay yung paa. Because very severe na po talaga. Ibang-iba na yung itsura, Doc, no? Sobrang lala. So, ang pinagawa mo, Doc, noon is pinainom mo muna ng antibiotic. And then, ang pagkainom po ng antibiotic, medyo nag-subside. Tapos, ang ginawa po is sinusoak po siya sa charged water with salt. Warm water po yun na may salt na chinarge po, blinower. Tapos, binababad po yung paa doon. And then, tsaka po siya nililinis. So, after po nun, binoblower. And then, Doc, di ba, you also prescribe BCO. Kasi ayaw pong gumamit ng mga synthetic medicines or any cream. Gusto is natural way of doing it po. So, nag-improve po, Doc, talaga. So, yung sobrang lala, ngayon po talaga makita mo yung skin niya po, makinis na. Although, nandun pa rin po yung mga scars, may black, pero tuloy-tuloy po yung paggaling niya. Natural way of doing it po. Wala pong any ointment or whatsoever, just the blower. So, bilib na bilib po talaga yung pasyente because of that. Okay, so yan po yung sa eczema. Na-skip mo ang question ko. Okay. Yung bunyo, nasagot na po. Tanong, Terra BioLite sa paralyzed 2 years na. Pwede daw po ba? Okay, so BioLite daw po. BioLite. Although okay lang gamitin din ng pero sabi nga natin kung gagamitin ang Itera Bio or BioLite, dapat with supervision, dapat talagang closely monitored. Kasi syempre pagka may baka mamaya may ibang reaction. Ako, although pwedeng gamitin ang BioLite, ako mas recommend ko sa inyo, it's either the Pro or Premium ang gamit, or Classic, basta Itera. Kasi more of mapopokus nyo kasi pagka stroke patient, di ba? Yung sa protocol na ginagawa ko is dapat ma-concentrate nyo yung area of the brain na nagkaroon ng injury. Kasi importante yun, and then or pwede kayong mag-Itera Bio, pero ako dapat ma-focus nyo yung blowing dun sa part of the head na nagkaroon ng injury. Napakalaking bagay po yun. Before, di ba, nabanggit ko siya, meron pa akong isang author, isang libro, na yun ang pinagbasihan ko. Although, kahit bago ko po nabasa pa yung librong yun, all the while, since way back then, yun talaga ang pinapalo kong principle na unless you treat the brain, wala pong mangyayaring sa inyo. Kasi meron akong isang pasyente kanina na nagkaroon siya ng hemorrhage sa brain, pinaoperahan siya, na yung kanyang left, yung right side niya. Pero ngayon, 3 months na siya nagte-therapy, parang walang pagbabago. So, nire-refer siya nung therapist niya, sa isa daw occupational therapist naman. Kasi it will take time. Sabi ko, bakit hindi mo, anyway, malayo kung magpupunta ka sa isang occupational therapist, ang layo mula sa Calawag, punta Lucena, it will take 3 hours. Wala silang sarili sa magpo-commute. Sabi ko, bakit di mo muna itry? So, kanina lang siya nag-try na. Ikwento ko sa inyo kung ano mangyayari sa kanya. Hirap ka, tagal daw niya, 3 months na siya nagte-therapy, pero parang ang improvement ay parang hindi daw siya kontento. Ayan, yung mismo so next week. Okay, next sige. week, Okay. Doc. Sige, paalala namin sa'yo. Sige, pwede pa tayo next week, Yes, pwede pa po. Kailan ba alis natin? Pwede pa po tayo, 10. Yeah, okay, pwede yes, pa. Pwede pa po. Alright. GBS, Doc. Alam niyo po yung GBS? Guillain-Barré syndrome. Okay. Residuals.
Okay, kasi pwedeng gamitin kasi yung Guillain-Barré syndrome actually viral infection 'yon, apektuhan niyan ay yung spine, umaakyat kasi ascending ascending paralysis, nagsisimula sa baba pataas. Remember nung bago-bago kong isa sa unang ginamitan ko ng Itera is nagkaroon siya ng GBS. Yung naka-walker siya, may assistive device siya, yung Crutches. pang-walker na gano'n, yan, gano'n. So, siya halos, pag hindi siya makalakad ng solo, lagi siya may assisted siya o yung meron siyang device na ginagamit. Siguro after 3 sessions lang ng Itera, doon ako bumilip sa Itera. Alam mo ba, pwede niyang hindi na gamitin yung kanyang assistive Crutches. device, nakakalakad yan, tawag natin, yun pahawak-hawak na lang siya. Pero dati pag wala siya noon, yan. So yun yung unang-una ko naging experience with Itera, GBS, Guillain-Barré syndrome. Ang So, galing, ibig ang galing. sabihin, pwede po Yes, siya. pwede. Alam mo kung saan ko ginamit yun kasi although naging viral infection, pero spine ang naapektuhan sa kanya dito. So Okay. doon So, yung blow sa after spine. basic protocol, i-blow nyo po yung spine. Tagal-tagalan nyo kung kaya nyo ng hanggang 30 minutes po yan. Pero kung pro, 15 minutes okay lang. Kung classic, mga 30 minutes, tagain nyo po. Ayan. So, wow, I can see meron po pala din tayong attendees from New Jersey and UK. Hello po sa inyo. Okay. Na-comatose po, 4th day na. Dati na-confine gawa ng taas ng sugar, na-confine sa Quezon Med Center. Pwede daw po bang i-blow? Comatose po. Kasi nasa ICU, most likely baka naka-intubate ba, kung ano man. Mag-ask muna kayo ng permission sa doktor niya. Kasi most likely, kasi po kung diabetic siya, diabetic at ketoacidosis po yan. So, kinakalang po talaga niya is yung medication. Pero kung gagamitin yung Itera, kung papayag po yung kanyang attending physician, pwede naman pong gamitin Itera. Paano? I-blow nyo po lang yung buong katawan niya. Specifically po yung head. Pero kasi actually hindi naman yung mismong brain ang problema, kundi yung electrolyte imbalance po, acid-base imbalance po ang tawag po doon. Kaya diabetic ketoacidosis ang tawag. So talagang medication po ang kailangan nun. Wow. Pero wala pong mawawala kung i-blow po Yes, ninyo. pwede At pong tinayagan gamitan. po kayo naman ng doktor. Yes, kung papayagan kayo ng doktor. Kung papayagan kayo ng doktor. Okay. Dok, pwede daw po bang gamitin sa schistosomiasis? Schistosomiasis. Kasi parasitic infection. Usually ang naapektuhan diyan is more of sabi nga niyan is prevention yan, dapat more of prevention. Pero usually liver spleen ang naapektuhan. So pwede niyo pong i-blow yung spleen at saka po yung liver niya. Kasi doon po nagsesettle yung parasite sa liver. Okay. Kukuha po yan pag yung nagwe-wait sa mga infected na mga, let's say, sa tubigan, sa mga sapa, sa mga rivers na merong yung schistosomiasis na yung shell po nandoon po nakatira, then papasok sa katawan, and then may infect po ay liver. Schistosomiasis po ang tawag po. Parasitic infection. Oh, yun pala yun. Ayan, may natutunan ako. Schistosomiasis. Yeah. Doc, wow, meron din good morning from Highland, Indiana, USA. Thank you, Doc, for your time, for us, all viewer and your followers. Wow, dami yun ng followers, Doc. Thank you. Yes. Question, Doc. Pwede daw po bang mag-declog ng atherosclerosis or calcified aorta? Yung calcified aorta, most likely hindi na basta-basta. Kasi yung calcified aorta, doon sa malaking na yun, usually, pag nagpapa-x-ray, pag ikaw ay mga 40s pataas na, merong ang findings ay atherosclerotic aorta. Ibig sabihin po nun, yung aorta, yung malaking ugat galing sa puso, ay aorta ang tawag doon, nagkakaroon ng calcium deposits, which can be normally, ako, alam ko, 40 years old pa lang ako, findings na sa akin yan. Pero pag minsan meron,
Pag nagpa-X-ray ako, pag minsan wala. So, hindi naman po ganun kakwan. Pero ibig sabihin lang po nun is yung mga be careful din. Ano po, kasi yung atherosclerosis, ibig sabihin nga po, yung ating mga blood vessels, nagkakaroon na po ng, parang kakaroon ng deposit na later on, pag hindi po tayo nag-ingat, pwedeng magkaroon po yun ng tinatawag nating thrombosis po. Yung nagbabara din, magkakaroon ng blood clot. So, yun po yung nagkukos ng kung sa brain, di nagiging cause ng ischemic stroke. Pagdating naman po sa puso, yung pwede magiging ng katulad ng myocardial yung atake sa puso. Pagdating naman po sa ating mga binti, yung tinatawag po nating peripheral arterial disease, yun po yung mga minsan ay laging nangingimi na yung ating o nanlalamig na yung mga paa o nangingimi, yun po yun. Yan. Pag po nagkaroon na ng arterial, makakatulong po ba ang kwan? I-try nyo lang po. Kahit pa paano siguro, para sa akin matutunaw ng terahertz po yung mga clog po niya. Meron po kaming case din dito, thrombosis sa leg, sa may lapit po sa ankle. Ayun. So, natulungan po siya kaya bumili din po talaga ng iTera Care device. Yun. So, meron din po tayong hello from Ronnie C. of New Jersey. At meron din po tayong hello po from Solano, Nueva Vizcaya. Okay. Hello. Meron ba ito tayong parang naka-raise ng hand pa na ano na ba natin kaya? May paano nakita? Yes, pero madami pa po. Mamaya po pwede, okay lang po. Okay, basahin sige. ko lang po yung mabilis. At yung iba pong naka-raise ang hand, nag-type na rin po sila. At ito po yung susunod kong babasahin from Miss Panalo Cha. Brain tumor po sa my brainstem pero liquid daw po, 18 years old. Paano po i-blow at how many minutes? So, para sa brainstem na anyway, nagpe-penetrate naman ang ating terahertz, iTera. So, ano nyo lang po, forehead, top of the head, at saka po sa may batok. Kasi yung brainstem, nandito po yun sa may batok na sa ilalim ng brain. Pero, well, anyway, ang atin naman pong iTera is yung terahertz is nagpe-penetrate po. So, forehead, top of the head, at saka sa batok. 5 minutes pa. Bali, total of 15 minutes. Yes. Another question po from the same person, shingles po. Ay, okay. Di ba nung last time, nagpakita ko sa inyo ng picture nung hindi yata. Meron akong pasyenteng may shingles. Nung simula, napaka nung kanyang yung lesions niya, yung parang yung wet lesions. Kasi usually ganun ang shingles. And then nung in-iTera, and then pina-sprayan ko ng charged water, ang bilis na tuyo. Well, anyway, ang isang delikado kasi ang worry kasi ng panay ng merong shingles ay yung pain. So yung pain kasi ang pandon. So pag ginamitan mo ng iTera, kasi actually ang shingles ito ay gawa nung virus ng chickenpox din yun din. So kaya lumalabas siya sa yung ang tawag natin doon parang vesicles ang tawag. Dahil hinahanap ko yung aking hindi ko na makita. Vesicles. Ngayon actually sa skin lang yun pinapaliwanag ko sa mga pasyente. Sa balat lang sila tumutubo pero actually yung nerve. So yung nerve distribution kasi natin, di ba? Example ito yan, pag sa mukha, yung nerve natin pag ganun. Kaya ang masakit ito, yan ganyan. Pag naman sa likod, kasi yung nerve natin nagagaling dito, yung dermatome, sabi niyo. So, mapapansin niyo yung lesions, isang side lang. Okay, sorry. Isang side lang. Isang side. Kung dito lang kayo mapapansin ng iba, hindi tatawid. Dito lang sa isang side, ganun yun. Nerve yun. Yung kung alin yung part ng dermatome o yung nerve distribution, doon tutubo yung blisters niya. Kaya masakit naman. Nerve nga yun, kaya masakit na masakit. So, ang iTera, unang-una, matutuyo niya yung lesions. Pangalawa, kasi yung nerve ay nag-inflame, ay di matutulungan siya, malaking mababawas ng panay, nung sakit. Ganun ang magagawa na. Napakaganda ng iTera with regards sa mga shingles. Herpes zoster ang medical term ng hindi ko makita
Pwede yun din nga. po ba yan, Doc, na sprayhan din po ng charged water? Yes, pwede. Mhm. Yun nga, Yan. yun nga sinasabi ng anak ko, Papa, kasi ano mo, i-album mo lahat. Ibig sabihin, ikaw ko kasi, pag ano, saan ko na Saan ko na nailagay? palibasa ka, hindi niya marunong. Kaya nga. Oo nga. Sabi nga niya, Papa, yung gano'n, ay dapat i-put sa isang album mo yun, na gano'n. Para pag may kailangan mo, isang gano'n mo lang, hindi, lahat ng picture mo nandiyan dyan. Kaya pag may hinahanap ka, lahat na-scroll mo. Na-scroll mo na lahat. Sayang pa, kasi pag may, sabi ko nga, alam mo naman tayo, sayang, sana dahil baka makita ko pa. Pwede rin po, Doc, sa i-post nyo po sa testimonies para po Oo. dire-diretso Minsan na. na nga, ayun, totoo, yan. Yan na, okay. Kita nyo? Yes Yan. po, yan. Ayan na, siya yan. Ano? So, yan yung, hindi ko alam, ito yung yan. Yan. So, yun yung una. Parang ganyan ang shingles, parang namamasa-masa. So, nung bandang huli na, yun, naging gano'n na siya. Ito pala, sorry, ito yung namamasa-masa. Yan ha, parang yung ano mo ba, yung wet lesion ang tawag natin. Yan, tingnan mo. Yan. Kaya yan. Tapos yung bandang huli na, nung ano na, yan, pagbalik niya, after 2 days lang yan ha. Wow. Bumalik siya, yan, tuyo na agad. Bilis, so, gaano po? Kaya na, ganyan na maitutulong ng Itera. In a Hindi day, na siya Doc, ilang beses po nagbo-blower? Once Ilang a day beses? lang po? Opo. Pag pumupunta Dalawa lang po lang. sa inyo? Dalawa lang yan. Wala siyang sarili. 2 lang sessions yan. 2 sessions po. So, every time lang magpunta. Magkasunod siguro po after, araw? halimbawa today, yung after skip ng 1 day, yung susunod na araw, doon lang siya or after 3. Alam mo kasi mga pasyente ko, mga very erratic yan. Tapos ilang minutes, Doc? Ilang minutes po? Pro ang gamit ko, 15 minutes. Okay. Wow, pro pala. Okay. Yan. Pwede din po ba daw, Doc, ang Itera Care sa arachnoid cyst near the pons? Try nyo lang po. Try nyo lang. Sige, wala naman po mawawala. Kasi laging operation, siyempre sasabihin siya for surgery na. Alam kong hindi naman kayo basta ganun ka agad-agad na papayag na for surgery. So, try nyo po. Try nyo lang. How about MPS daw, Doc, sa may lower right hip? Myofascial pain syndrome ang tawag doon. Ang tawag yan, lamig. Pwede po yun. Pwede kung lamig Pwede. yan. Kasi pag myofascial pain syndrome, kaya mayo is muscle. Yung fascia, yung covering ng mga muscles. So pag po may fascial pain syndrome, napakagaling po ng Itera dyan. Paano daw po i-Itera ang batang 5 years old? Meron po siya vesico-uretero reflux. Kasi nung 2 years siya, lagi nagkaka-UTI ang baby. Tapos dala nila sa Doctor Hospital Dubai. Yun nga po, paano ang Itera sa kanya? So, Okay. doon po sa hypogastric area, vesico-urethral reflux, ibig sabihin po from the bladder, umaakyat pataas, pwedeng pumunta sa kidney. Kaya nagkakaroon siya ng parang pabalik-balik na infection sa kanyang urinary tract system. I-blow niyo po yung mismong puson niya, yung hypogastric area. Yung puson po is ito po, nandiyan kasi yung bladder po. Ito. Yung baba. Nandiyan po ang bladder. Yung po, 5 minutes lang po kasi bata, 5 minutes lang. Doc, medyo humina po yung audio nyo, Doc. Okay, sige. Medyo lumagyan ako. Okay. Napagod na, Doc. Sige, konti na lang, Doc. Okay lang. 3 years old, okay, inulit niya lang pala. Anak ko nilagnat in 3 days gumaling. Okay. Saan daw po pwede pag i-blow pag UTI? Same po ba yan kanina? Yung sa So, ang UTI kasi nga pwedeng upper UTI o lower UTI. Pag upper is yung kidney at yung lower is the bladder. So, at pwede rin po yung doon mayroon tinatawag ng urethritis. Yung urethritis, yung urethra, doon po yung pinakandulo. Kung sa babae maiksi lang yun, sa lalaki mahaba-haba ng konti. So, hindi po natin alam kung ano ba sa UTI. So, blow nyo po ang lower back for 15. Ito na po, 15 minutes in total. 15 minutes to din po itong parang yung hypogastric area. Total of 30 minutes. And then, uminom po na.
plenty of charged water, of course. Don't forget. Don't Yan po forget. ang malaking po may tutulong ng charged water. Correct. Question, Doc. Pwede daw po ba ang Itera BioLite sa half-body paralyzed for 2 years na ngayon? And meron din daw pong frozen shoulder. Okay lang po, pwede po. Pwede. Pero ano pa, close supervision, huwag niyo pong pababayaan siya na nandoon lang nag-iisa. Babantayan niyo po. Pwede pong gamitin. Okay. Yung may floaters po sa Vision, Doc, paano daw po i-blow? Apo, iwan na po, 5 minutes bawat bawat mata, 5 minutes po. Or pwedeng i-blow nyo lang po ng paikot-ikot na ganun. Okay lang po 'yan. Kahit nakasarado, kahit nakapikit ang mata. Kahit nakapikit, umulat ang mata, okay lang. Yung floaters, yun yung parang ang tingin mo sa parang meron mga lumulutang-lutang, yun ang tawag. Hindi. Parang lumulutang-lutang ba, parang may nakita ka mga kaya floaters, parang may nagpo-float na mga kung ano-anong ganun doon. Mga tuldok-tuldok, mapuputi. Oh, wow. Yun ang floaters na tinatawag. Yun yata po yung nung umpisa pa lang po ng Itera Care. It's doctor po ang may experience. Nagpa-ice pa daw po siya. Okay, pero syempre nag-blower po muna siya. Tapos nung nag-blower siya, sabi niya may mga kung ano-ano daw pong mga parang gumagalaw-galaw na ganyan. So nung nagpa-ice pa po siya, alam niyo po kung ano nangyari? Meron pong lumabas meron pong liquid na ginamit sa ice. Tapos may mga lumabas pong mga parasites. Oh, na ano yata po sila na trigger or basta sa pag-use po ng Itera Care, kaya gusto na nilang lumabas gusto na nilang umalis sa mata because hindi na nila makayanan siguro. Kaya po ganun. So, yun po yung mga first testimonies po about Itera Care. Question, Doc, pwede daw po bang i-blow ang leg na masakit kahit 4 days na may menstruation? Pwede po. Pwede. Ayan. How about sa 10-year-old na may asthma? What part of the body po i-blow? At how frequent? Yun po mismo, yung lungs po niya, yung chest niya, yun po ang i-blow niyo po. 15 minutes po yung total. Kung bata lang, 15 minutes na po yung total niyan. Yung parehas na parehas. Yay! Yan, down to the last question, Doc. Pwede daw po ba ang Itera sa stenosis? Paano po i-blow? Mitral valve stenosis? Anong klaseng stenosis sa ano? Stenosis lang po. Kaya nga kung anong organ kasi ang may stenosis. Pero most likely ay baka yan ay mitral valve stenosis. Yung sa puso, yung valvula ng puso, pwede po. Tsagain nyo lang po yan. And then syempre dapat ay before meron siyang, kasi sa nakikita yan sa yung 2D echocardiogram sa puso. So syempre makikita yon doon. And then siguro after a while, tsaka unang-una, mararamdaman po naman nyo kasi nag-i-improve kasi pag may stenosis na gano'n, madaling mapagod. So habang nagtatagal, mapapansin niyo po, hindi na kayo madaling mapagod. So yun ang nakikitang improvement. And then siguro pagbalik niyo sa doktor ninyo, baka i-request ulit pero minsan kasi pag naman nag-i-improve na, hindi naman na-request na ulit yung mga 2D echocardiogram. Kasi bakit ka pa i-request nakita naman na nag-improve na. And then sasabihin nila, hindi naman po yan basta-basta mababago. Ang ginagawa lang ng gamot is tinutulungan lang siya na kumbaga mag-pump ng yung kanyang heart, mag-pump na maayos para makapag-circulate na maigi ang dugo, ang blood. So, mababawasan yung pagod niya. Yan ang ginagawa. Wow. Okay. I think okay na po tayo, Doc. Maraming salamat po. Okay. Just making sure na naubos po natin. Doc, meron pong, ito yung naka-raise ang hand, Doc, na nakapagtanong na po siya kanina about yun yung uretiria reflux. Last, Doc, isa na lang talaga. May humabol. Last na po ito, ha? Cholesterol daw po sa may lumbar. Ay, nawala ang audio mo. Nawala ang audio mo. Doc, hello? Hello, Doc?
Or Ah, ako ang may problema sa... naririnig ko po kayo, Doc. Ako po ba ang may problema sa audio? Oh, ayan, Hello? okay na. Ah, Hello? okay. Yes po. Doc, cholesterol sa may lumbar, Doc. Cholesterol sa may lumbar. Parang parang magulo yung tanong May Cholesterol sa cholesterol may sa lumbar. lumbar. Parang parang alanganin yung tanong. Oh, okay. Ayan. Paki-clear na lang po, Miss Fe, later or sa next ano po natin session. Medyo Okay, cholesterol tapos lumbar. lumbar, opo. Lumbar, hindi man lumbar. Yes. Hindi ayo. Wala po bang cholesterol sa lumbar? Yung stenosis, Doc, sa fistula daw po. Fistula stenosis. Pero saan pa rin yung pistula niya? Hindi pa rin nasa. Ayan. Hindi So pa rin. sa mga next session na lang po, yung mga hindi po clear ang tanong, we'll see you next week. Ayan, mauna Okay, po sige. kayong magtanong, mauna po kayong mag-chat para kayo po ang una nating masagot. Alright. So yes, thank you so much everyone. That ends our question and answer session with Doc Iba. Yay! Thank you so Hey. much, Doc. Okay, sige. Almost 2 hours na po tayo. Always, ilang weeks ba tayo wala? Yes, ayan. Sige, laging may pambawi talaga si Doc. Maraming Okay, salamat, sige. Doc. Okay, welcome. Yes, Sige. good night, everyone. Have a good Okay, good night, good night. next week. Bye-bye. God bless. Good night. Thank you. Para po dun sa mga nag-ask ng recording, we will post this in the iTera Care community. So please make sure you are a member of the group chat. Okay, you ask your sponsor po or the ones who invited you para po makita nyo po doon, nakapost. Actually, nasa YouTube din po, pinopost din po natin sa YouTube yung mga recording ng question and answer session natin with Dr. Ibay. So yun po, good evening everyone. God bless you all. Good night.